Kung gusto mong masenso, hindi lang napakaraming pera ang kailangan mo, pero nakadepende rin ito sa iyong ugali. Kung mali ang iyong ugali, ito pa ang magsisilbing hadlang sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap at pag-asenso sa buhay. Kaya naman itong 10 ugali na dapat mong iwasan simula ngayon. Ito ang una, inuubos ang oras sa walang kwentang bagay. Busy ka ba talaga buong araw? O baka naman maraming oras ang nawawala sa mga bagay na wala namang ambag sa future mo? Gusto mo umasenso? Pero halos buong araw mo naman inuubos mo sa doom scrolling sa social media, chismisan, sugal, inom, laro, at kung ano-anong temporary entertainment na wala namang tunay na value sa buhay mo. Hindi naman masama na magpahinga o mag-enjoy paminsan-minsan. Kaso ang problema, araw-araw ka na lang nakafocus sa kasiyahan. Pero wala ka namang ginagawang action na ikakaangat ng buhay mo. Kaya kung gusto mong umasenso, matuto kang bawasan at limitahan ang mga bagay na walang kwenta at dagdagan ng oras mo sa mga bagay na may tunay na ambag sa future mo. More time sa pag-aaral, trabaho, pag-build ng skills at sa health. Kasi minsan, hindi kakulangan sa oras ang problema natin, kundi kung saan natin inuubos yung oras natin araw-araw. Number 2, lagi kang late. Unfortunately, itong ugali ng maraming Pinoy. At guilty rin ako dito. Yung tipong sasabihin ng kasama mo, magkita tayo ng 9 a.m. pero darating ka ng 10 a.m. na. Tapos kapag tinanong ka kung nasan ka na, sasabihin mong on the way na. Kahit na maliligo ka pa lang. Kapag pumasok ka sa school or sa office, late ka din. Pati pagpasa ng projects at responsibilities sa work, late din. Kung tutusin kahit magaling ka o masipag ka naman, kapag lagi kang late, nagmumukha ka pa ring unprofessional sa mata ng ibang tao. Parang wala kang respeto sa oras nila at wala kang pake sa ginagawa mo. Time is money, ika nga. Paano kung may opportunity, client o trabaho na nakadepende sa'yo tapos hindi natuloy dahil late ka? Nako, edi malaking problema yan. Bottom line, always be on time. If earlier ka, much better. Kasi nare-rewardan yung mga taong reliable, responsable at professional kausap. Number 3, ningas kugon. Ikaw ba yung tao na magaling at masipag lang sa umpisa? Pero habang tumatagal, unti-unti ka ring nawawalan ng gana at hindi mo na pinagpapatuloy. Ang problema kasi, madali kang maboard or mabilis kang sumuko agad. Konting hirap at challenges lang, umaayaw ka na. Halimbawa, sabi mo mag-ipon ka ng 50 pesos per day. Pero after 1 month, tumigil ka rin. Tapos sasabihin mong, hindi naman pala effective yung pag-iipon. Tapos, ilang bagay na rin ba yung sinimulan mo pero hindi mo na tinuloy? Maring small business yan, pag-workout o pag-aaral ng bagong skill. Masakit man sabihin, pero marami kang nasasayang na opportunities dahil hindi ka marunong maging consistent. Kasi ang totoo, hindi naman instant ang success at pag-asenso. Hindi yan kinabukasan, mayaman ka na. It will take many years at talagang mabagal at boring. Kaya ang taong magiging successful over time, sila yung marunong magpatuloy kahit matagal ang resulta. Consistent, determinado at hindi sumusuko kaagad kapag nahirapan. Number 4, puro excuses. Ikaw ba yung tao na laging may dahilan? Wala akong puhunan. Mahirap kasi ang buhay. Wala akong time. Yung magulang ko kasi ganito. To be fair, valid naman yung mga struggles at hinaing natin sa buhay. Kasi magkakaiba naman tayo ng situation. Pero kung puro ka lang excuses at reklamo, tapos hindi ka naman kumikilos at gumagawa ng paraan para magbago ang buhay mo kahit na paunti-unti pa yan, hindi ba parte ka rin ng problema? Imbis na humanap ng paraan, nasanay ka na lang gumawa ng dahilan. Parang hindi ka na responsable at parang inasa mo na lang yung buhay mo sa outside factors na wala ka namang kontrol. At maraming mga bagay na kontrolado mo at dun ka dapat mag-focus. At the end of the day, kahit na puro ka reklamo at excuses, hindi naman hihinto ang mundo para lang sa'yo. Ikaw pa rin ang may hawak ng manibela ng buhay mo. Kung hindi ka kikilos, paano ka magkakaresulta? Kung puro ka lang dahilan, paano ka mag-uumpisang kumilos? At isipin mo rin yung mga successful na tao na hinahangaan mo ngayon.
Whether artista yan, atleta o negosyante, tingin mo ba makakarating sila dun kung puro excuses lang din sila? Kaya kapag puro ka excuses or dahilan, lalo mo lang dinidelay yung progress na dapat meron ka na ngayon. Number 5, sunod-sunuran sa ibang tao. Wala namang masama sa pakikinig sa advice ng ibang tao o pagsunod sa nakasanayan na. Pero ang problema, kapag lagi ka nalang sunod-sunuran sa desisyon, opinyon, at expectations ng ibang tao, posible ring hindi mo na talaga ginagawa yung gusto mo para sa sarili mo. Most likely, lagi ka nalang nasa safe zone. Safe na trabaho, safe na decisions, at safe na buhay. Again, walang masama dyan. Pero kung gusto mong umasenso at magkaroon ng malaking growth sa buhay, minsan kailangan mo rin lumabas sa comfort zone mo. Yung mga successful na tao, handa silang mag-take ng risk. Hindi sila sunod-sunuran sa ginagawa ng karamihan at talagang ginagawa nila yung kanilang own goals and dreams. Hindi yung goals and dreams ng ibang tao para sa kanila. Kaya huwag kang ma-down kapag tinatawag kang kakaiba, weirdo o naiba ka sa karamihan. Minsan, yung pagiging kakaiba mo pa nga, yung magdadala sa'yo sa success at mas magandang opportunities. At kung ugali mo naman ay katulad nitong susunod, mahirapan ka talagang umasenso financially. Number 6, ubos biyaya kapag may pera. Ikaw ba yung tipong pagdating ng sahod o bonus, feeling one day millionaire ka agad? Bibili ng mga luho, magsha-shopping, magiinom, paparty, o kaya naman ipang susugal mo pa. Nako po. Kung ganito lagi yung ginagawa mo, mahirapan ka talagang umasenso financially. Kasi ang tingin mo sa pera, obligadong ubusin agad kapag meron. Kaya importante na matuto ka ng financial literacy. Aralin ang tamang paghawak ng pera. Matutong mag-ipon. Build emergency fund. Mag-invest kung kaya. At iwasan ang unnecessary na utang. Kasi kahit hindi kalakihan yung income mo ngayon, malaking bagay pa rin kapag marunong kang mag-manage ng pera mo. At kahit malaki pa ang kinikita mo, kung wala kang disiplina sa pera, mauubos pa rin lahat yan. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakit na rin ang notification bell. Salamat! Number 7, mahilig sa shortcuts. Maraming taong mahilig sa shortcuts, gusto agad ng instant resulta. Kaya naluloko ng mga scams, easy money schemes at kung ano-ano pang business at investment kuno. Pero ang buhay ng tao mahirap talaga. Puno ng suffering yan. Negative man pakinggan pero habang nabubuhay tayo, hindi mawawala yung struggles at paghihirap kahit umasenso ka na. At honestly, lahat naman ng gagawin mo mahirap. Mahirap yumaman pero mahirap din maging mahirap. Mahirap mag-aral. Pero mahirap din ang walang pinag-aralan. Mahirap magtrabaho, pero mahirap pag wala ring trabaho. Mahirap din na mag-OFW and so on. Lahat may kanya-kanyang hirap. Pipili ka na lang ng hirap na gusto mo at worth it para sa'yo. Gusto mo ba yung hirap na alam mong wala kang patutunguhan? Or hirap na alam mong kapag gumana is super worth it sa'yo? Number 8, tamad matuto ng bago. Ito pa yung ugali mo kaya hindi ka umaangat. Ayaw mo mag-upskill, ayaw matuto ng bagong skills, ayaw mong gumawa ng mahirap, at ayaw mong lumabas sa comfort zone. Ang masama dito, baka mas updated ka pa sa issue ng mga artista kaysa sa sarili mong career at growth. Again, wala namang masama sa entertainment. Nakaka-relax naman yan at pampatanggal stress din minsan. Pero kung puro entertainment lang yung kinukonsume mo araw-araw, tapos wala ka namang bagong natututunan o ina-upgrade sa sarili mo, paano tataas yung value mo? Paano tataas yung possible income mo in the future? Hindi ka na dapat magtaka kung bakit stuck ka pa rin dahil wala ka namang ina-upgrade at binabago sa sarili mo. Para kang cellphone na Nokia 3310. Hindi ka na nag-upgrade sa newer versions like iPhone. Kaya yung features mo, luma pa rin. Ang dami nang pwedeng matutunan ngayon, AI, coding, freelancing, o kahit simpleng pag-improve lang sa current mong trabaho o skill. Kaya cliché man, pero totoo talaga to. Income grows when knowledge grows. Number 9, takot magsimula.
Maraming dahilan kung bakit ganito ka. Posible na sobrang overthinker ka, hinihintay mo yung perfect timing, takot ka mag-fail, o takot ka sa rejection at sasabihin ng ibang tao. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng bagay mapaghahandaan mo ng perfect. Maraming unexpected na mangyari habang ginagawa mo yung isang bagay. Parang sa trabaho lang yan. Pwedeng malate ka dahil sa traffic. Pwedeng biglang umulan. Pwedeng may makaaway ka sa office. O pwede ring may good news na hindi mo ina-expect. Tulad ng bonus, promotion o bagong opportunity. Ang point is, hindi mo talaga malalaman kung anong pwedeng mangyari hanggat hindi ka nagsisimula. Whether positive man yan o negative. Pero kapag hindi ka nagsimula, parang automatic, tinatanggalan mo na rin ng chance yung sarili mo na magkaroon ng progress o success. Kasi wala ka namang game na nilalaro in the first place. Kasi di ka nga nagsimula. Isipin mo to, kung takot ka magtrabaho, paano ka kikita? Kung takot ka matuto, paano ka mag-i-improve? Kung takot ka magsimula, paano ka uusad? Kaya minsan, kailangan mo rin tanggapin na kasama talaga yung takot sa process. Normal lang matakot, pero mas delikado yung habang buhay kang stuck dahil hindi ka nagsimula. At kung gusto mo talagang umasenso sa buhay, kailangan mo ring baguhin itong huling ugali na to. Number 10, walang belief sa sarili na kayang umangat. Mahirapan ka talagang umasenso kung ikaw mismo yung unang sumusuko sa sarili mo. Kasi puno ka ng self-limiting beliefs at poverty mindset. Na kesyo hanggang dito na lang ako. Hindi ako pang business. At slow learner kasi ako. Kapag ganyan yung mindset mo, hindi ka pa nga nagsisimula, talo ka na agad. Hindi ka pa nga nagtatry, sumusuko ka na. At honestly, marami successful na tao ngayon, hindi naman nagsimula na magaling agad. Minsan kulang din sila sa skills, experience, knowledge o even sa pera. Pero ang pinagkaiba nila, naniniwala silang posible. Kinapalan nila yung mukha nila. Nag-take sila ng risk at kumilos sila kahit hindi pa sila fully ready. At habang tumatagal, dun sila natututo, nag-i-improve at unti-unting umaangat sa buhay. Kasi minsan, hindi naman pera o kung ano-ano pang reason yung kailangan mo bago magsimula. Minsan action at self-belief muna talaga. Siyempre hindi lang yan puro self-belief. Kailangan pa rin ng consistency, discipline at determination. Pero tandaan mo to, kailanman hindi ka yayaman kung ikaw mismo hindi naniniwalang posible. Ngayon, may mga ugali ka ba na guilty dito? Ano ang gusto mong alisin na sa buhay mo? Share your thoughts below. At kung gusto mong totoong makabuo ng yaman gamit ang 9 money tips na to, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.